Isa ka rin ba na nag-iisip na magkaroon ng isang solar setup? Dahil ang Meralco buwan-buwan nagtataas ng piso per kilowatt hour. May idea ka na ba tungkol sa solar setup? Kung wala pa, tamang-tama itong aking gagawin. At kung meron naman pero nag-aalangan ka, lalong dapat panoorin mo ang video na to. Dahil ako, desidido na akong mag-DIY ng solar setup. At halos nabili ko na nga ang lahat Ang kulang na lang ay ang solar panel. Ang inverter at battery naman ay kasalukuyan pang ipinabiyahe sa karagatan. Ngayon, isishare ko sa inyo kung ano ba ang aking ginawa nang napagdesisyonan ko na bumuo na lang ng isang solar setup. Ang una kong ginawa at pwede mo ring gawin ay kinuha ko ang energy consumption ng aktwal na ginagamit ko sa bahay. Hindi lang yun, pati ang mga surge power. Dapat alam mo rin dahil ito ang iyong mga pagbabasihan. Kung ano bang inverter, laki ng baterya, bilang ng mga panels, yan ang mga pagbabasihan mo. Lalong-lalo na kung gusto mong isiro si Meralco, ang aking ginamit sa pagkuha ng surge power at energy consumption sa loob ng 24 hours ng aking mga appliances sa bahay ay ang Electric Analyzer Digital Power Meter na nabili ko sa online store sa halagang 403 pesos. Madali lang gamitin ito. Isaksak mo lang dito ang iyong appliances na gusto mong kuhaan ng reading. Tulad niyan, wattage high, wattage, kilowatt hour, volt, ampere, wattage low. Pero ang kinuha ko lamang dyan ay ang wattage high. Ito yung surge power. Ito yung pinakamataas na naitala na wattage. At syempre, ang kilowatt hour sa loob ng 24 hours. Hayaan mo lang siyang nakasaksak para makuha mo ang konsumo ng iyong appliances sa loob ng 24 hours. May shortcut method naman. Kunin mo ang bill mo sa Meralco, i-divide mo ang iyong energy consumption o ang kilowatt hour sa loob ng isang buwan or 30 to 31 days, makukuha mo na ang energy consumption mo sa loob ng isang araw. At yan ang pinagbabasihan ng mga kontraktor na nag install ng solar system. Pero hindi detalyado at hindi mo na iintindihan kung ano ba sa mga appliances mo ang malakas kumonsumo at kung ano ba ang konsumo sa umaga at konsumo sa gabi. At yan ang aking ginawa, ang detalyadong pagkuha ng mga energy consumption ng aking mga appliances. At ang surge power nito, yung pinakamataas na naitalang wattage, kung kaya ba ng inverter na akin bibilhin kung magkasabay-sabay ang mga appliances na may matataas na surge power. Ang resulta ay eto na nga, ang pinakamataas pala na may surge power ay ang electric kettle na nagtala ng 2,074 watts. Pero sa loob ng 24 hours, ang konsumo ko lamang ay 0.163 kilowatt hour dahil isang beses lang naman kami nagiinit ng tubig. Ang lumalabas naman na may pinakamataas na energy consumption ay ang window type aircon ng aking mga anak na ginagamit sa gabi ng 6 hours at ito ay nagtala ng 3.4 kilowatt hour. Ang total consumption ko, 13.359 kilowatt hour sa loob ng isang araw na halos parehas din naman sa pinagbasihan natin ng bill ng Meralco at ang surge power. Kung nagkasabay-sabay ang lahat ng appliances, ito ay pumapalo ng 7.22 kilowatts na imposible namang mangyari dahil hindi naman sabay-sabay binubuksan ang iyong mga appliances. Ngayon, dito na nagsisimula ang computation kapag pinaghiwalay mo ang mga gamit na ginagamit mo sa umaga simula 6 a.m. hanggang 6 p.m. at ginagamit mo naman sa gabi simula 6 p.m. hanggang 6 a.m. Bakit? Dahil si Haring Araw ay nag-harvest simula umaga hanggang alas 6 at sa gabi naman si battery lang ang nagbibigay sa iyo ng energy para patakbuhin ang iyong mga appliances. Eto na ngayon ang resulta nung inhiwalay ko ang mga gamit na ginagamit namin sa gabi tulad ng window type aircon at split type aircon. Yan ay ginagamit lamang namin sa gabi ng 6 hours. Naka-automatic yan. Naka-timer yan.
After 6 hours, mamamatay yan at mag-o-automatic on naman ang aming electric fan. Eto na ngayon ang resulta. Unahin natin ang surge power. Sa gabi, may 3.06 kilowatt na surge power. At sa umaga naman, may 4.16 kilowatts. At yan ang pinagbabasihan kung anong laki ng inverter ang iyong gagamitin sa iyong bahay. Ang kukunin mo dyan ay ang pinakamataas. At ito ay may surge power sa umaga na 4.16 kilowatts. So, pwede kang bumili ng mga inverter na mataas sa 4.16 like 4.2 kilowatts, 5 kilowatts, 6 kilowatts dahil mas malaki, mas safe at mas hindi hirap ang iyong inverter. Sinasabi lang dyan na ang minimum ay 4.16 kilowatts. Mapunta naman tayo sa energy consumption. Sa gabi, ang energy consumption namin ay 8.39 kilowatt hour. At sa umaga naman, 4.97 kilowatt hour. Ang mahalaga naman dyan ay ang consumption sa gabi dahil yan ay pinatatakbo na lamang ng baterya alone. Ngayon, ano bang tugma dyan sa ganyang consumption? 8.39 kilowatt hour. Yan naman ay nakadepende kung anong inverter ang iyong bibilhin. For instance, dun tayo sa minimum, 4.2 kilowatt na inverter. Ang 4.2 kilowatt kasi hanggang 5 kilowatt ay may 24 volts system. Ang mabibili mo sa market na may rated 24 volts battery ay ang 24 volts 50 ampere hour na kayang mag-produce ng 1.28 kilowatt hour energy. 100 ampere hour na may capacity na 2.68 kilowatt hour, 150 ampere hour na may capacity naman na 3.84 kilowatt hour. Na sa kasalukuyan ang aking pinakamataas na nakikita na 24 volts battery system ay may ampere hour na 300 at ang energy capacity nito ay 7.68 kilowatt hour. Siya nga pala, baka malito kayo. Kasi yung ibang brand, nililabel nila ang kanilang voltahe na 25.6 volts. Ito ay katulad lamang ng 24 volts. Dahil sa katotohanan naman talaga, ang rated nominal voltage ay umaabot naman talaga ng 25.6 volts. Ngayon, kung ito ang aking bibilhin, ay kapos pa rin. Dahil ang aking energy consumption sa gabi ay 8.39 kilowatt hour. At ito ay 7.68 lamang. Bukod pa dyan, hindi mo pwedeng isagad ang iyong battery. Siya nga pala, kung bibili ka ng battery, piliin mo na ang LiFePo 4 lithium-ion battery. Dahil ito ay may DOD o depth of discharge na 80 to 90%. Huwag ka nang bibili ng lead acid. Ito ay may DOD lamang na 50%. Kalahati lamang ng capacity niya magagamit mo. Dahil kung sinagad mo, hindi tatagal ang iyong baterya. Dahil nga kapos ang 24 volts battery system na nakikita ko sa market. Ayaw ko naman na dalawa ang bilihin at magpaparalel pa ako. At baka mapamahal pa dahil bibili ka pa ng BMS. Ibig sabihin, babalansihin mo pa yan at bibili ka pa ng mga cables pang connect. Kaya ako ay nag-decide na ang battery na aking gagamitin ay 48 volts. Pero may problema, hindi na uubra dito ang 4.2 kilowatt na inverter hanggang 5 kilowatt dahil ang minimum na inverter na may 48 volts battery system ay 6 kilowatts. Kaya ako ay nagdesisyon na gumamit na lang ng 6 kilowatt hybrid inverter. At least, kayang-kaya niya ang mga capacity ng mga appliances ko sa bahay. Hindi siya masasagad. Ang 48 volts naman na mabibili mo sa market ay may ampere hour na 50. Ito ay nagpuproduce ng 2.4 kilowatt hour. 100 ampere hour na nagpuproduce ng 4.8 kilowatt hour. 150 ampere hour na 7.68 kilowatt hour na ang aking pinakamalaking nakita ay ang 48 volts 400 ampere hour na may capacity na 20 kilowatt hour. At tulad ng 24 volts, ang ibang brand ay nile-label naman ang kanilang 48 volts na 51.2 volts. Parehas din yan ng 48 volts. Kung titingnan ang mga mabibili sa market,
Pasok ako sa 48 volts 200 ampere hour na may energy capacity na 10.24 kilowatt hour. But ang Life Hope 4 battery na pinag-usapan natin kanina ay may DOD na 20%. Ibig sabihin hindi mo pwedeng isagad ang kanyang baterya. Kaya 80% lang out of 10.24 kilowatt hour ang dapat gamitin para maging healthy ang iyong baterya. So lumalabas ito na 8.19 kilowatt hour lamang ang dapat mong gamitin. So kapos ng konti. Kaya ang ideal sa akin ay 48 volts 280 ampere hour. Pero nakita ko ang presyo na halos parehas lang ng 48 volts 300 ampere hour. Kaya ako ay nagdesisyon na ito na lamang ang bilhin. At ito ay may capacity na 15.36 kilowatt hour. Ang kagandahan nito kapag may binili pa akong appliances at gusto ko naman na mag-aircon sa umaga na hindi ko naman ginagawa, ay pwede pa dahil sobra-sobra ang energy capacity ng aking baterya na balak bilhin. Regarding naman sa panels, kung ilan ba ang gagamitin at ano ba ang wattage na bibilin, ang wattage na bibilin ay dumidepende sa iyo. Dahil habang tumataas ang wattage ay lumalaki ang sukat ng panels. Kaya dumedepende ito sa laki ng iyong bubong. Kung ilan naman ang iyong bibilhin, ito naman ay dumedepende sa iyong inverter. Like for example, ang bala kong bilhin na panels ay 620 watts bifacial. So ang maximum na pwede ko lang bilhin ay 9 pieces. Dahil kapag bumili ako ng 10 pieces, lalabas ito sa simple computation na 6,200 watts o 6.2 kilowatts samantalang ang inverter ay 6 kilowatts lamang. So to be safe at hindi maboid ang iyong warranty, ang ideal na pwedeng gamitin ay 9 pieces lamang na 620 watts each. Ang aking balak bilhin ay 6 pieces lamang. Bakit? Dahil kulang ang aking bubong na paglalagyan. At sakto naman dahil ang 6 pieces na may 620 watts each ay pasok na pasok sa aking pangangailangan. Ito kasi ang computation niyan ayon sa Pixan Hours. Ang Pilipinas daw ay may average na 4 to 5 Pixan Hours per day depending on the season. 620 watts times 6 pieces is equal to 3,720 watts. I-multiply mo ito sa minimum peak hour na 4. So lalabas na kada araw meron akong harvest na 14.88 kilowatts minimum. At sa maximum naman ay ganun din, 620 watts times 6 na meron ngang 3,720 watts, i-multiply mo naman sa 5. Kung talagang tirik si Haring Araw at lalabas ito na 18.6 kilowatts per day ang aking mahaharvest. Para makuha mo naman ang monthly harvest, ay i-multiply mo naman ito sa 31 dahil ngayon July ay 31 days. So ang minimum na aking mapuproduce ay 461 kilowatt hour at may maximum naman na 576.6 kilowatts hour. At hawak ko ngayon ang aking latest bill sa Meralco, July 11, 2026. At ayon dito, ako daw ay kumonsumo ng 432 kilowatt hour sa buwan ng July. Ibig sabihin, shoot na shoot ang aking design na number of funnels. Dahil pumapatak, ito ay may minimum na 461 kilowatts hanggang maximum na 576 kilowatts. Siya nga pala, bago ako magtapos, baka pwede namang humingi dyan ng like, share, and subscribe para naman lumagulago ang aking channel. At ang summary nga ng aking design ng solar setup, 6 kilowatts hybrid inverter na may LiFePO 4 battery na may capacity na 51.2 volts by 300 ampere hour. 6 number of panels of 620 watts each. Kung tinapos mo ang video na to, mas lalong dapat subaybayan mo
ang susunod ko na i-upload na video dahil ako mismo ang gagawa ng mga electrical wirings, installation ng mga panels, parameter settings, ipapaliwanag ko rin sa inyo ang aking mga setups at iba-iba pang mga tips na makakatulong sa iyo kung nag-iisip ka na mag-setup din ng solar system. Hanggang sa susunod na mga tips!